si Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, ikalabinisa ng Hunyo 2026. Bispiras po ng long weekend kasi bukas June 12 holiday. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM tiniyakan tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Mga pamilyang namatayan tatanggap ng tig 50,000 pesos. Suspensyon ng klase sa Mindanao, posibleng magtagal ng ilang buwan ayon naman sa Department of Education. Majority bloc ng Senado planong maghalal ng presiding officer sa impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. Payroll checks ng mga empleyado ng Senado nilagdaan na ni Acting Senate President Win Gatchalian. LRT MRT 3 may alok na libreng sakay sa araw ng kalayaan. Aabot ng 86.7 million pesos na halaga ng abandonadong red onion shipment mula China. Nasabat naman ng Bureau of Customs. Habagat magpapaulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon ngayong Huwebes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, pauulanin ng Southwest Monsoon o habagat ang bahagi ng Northern Luzon ngayong araw ng Huwebes. Ayon sa Pag-asa, magdadala ang habagat ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Babuyan Island. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan po sa Norte. Frontal system naman ang magdudulot ng mga pagulan sa Batanes habang localized thunderstorms ang magpapaulan sa Metro Manila at talalabing bahagi ng bansa. Kaugnay nito nagpapalang pag-asa sa mga posibleng flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Patay ang isang 14 anyos na person with disability o PWD matapos naman bugbugin ng 6 na minor de edad sa Parañaque City. Batay sa ulat ng Southern Police District, nakipag-meet up ang biktima sa isa sa mga suspects sa BF Homes noong Biyernes upang bumili ng isang pares ng shorts na ibinebenta online. Habang isinasagawa ang transaksyon, bigla manong sinalakay at pinagtulungan ng grupo ang biktima. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit binawian din ang buhay dahil sa mga tinamong sugat. Naaresto naman ng 6 na minor de edad. Isinailalim sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development habang naisampan ang kasong murder laban sa kanila. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang mabatid ang motibo sa naturang krimen. Sumampa na sa 45 detol ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 33 sa mga napaulat na nasawi ay mula sa Sokchargen, 12 naman ang galing sa Davao Region. Samantala, 17 naman ang patuloy pang nawawala, 487 ang naitalang sugatan. Batay sa datos, sa abot ng 33,600 families o mahigit sa 149,000 individuals sa Mindanao ang apektado ng malakas na lindol. Sa ngayon, libo-libo pang mga residente ang nananatili pa rin sa evacuation centers habang nagpapatuloy ang search, rescue and relief operations. Marami din po ang nakararanas pa ng trauma. Ayaw magsipasok sa loob ng kanilang bahay, mas ginugustong manatili muna sa mga tent sa labas ng kanilang bahay. Bumisita naman ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang inspeksyonin ang sitwasyon matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo sa kanyang pagdating ang ilang paaralan at mga ospital na napinsala ng lindol. Nagtungo rin siya sa Government Assistance Distribution Center ng siyudad. Kasabay nito, personal na iniabot ng Pangulong BBM ang 100 million pesos na tulong pinansyal kay General Santos City Mayor Lorely Pacquiao. Ang nasabing pondo ay gagamitin sa pagpapaayos ng General Santos City Hall. Ayon sa Pangulo, galing ang pondo sa Local Government Support Fund. Inanunsyo din ng Pangulo na lahat ng pamilya ng mga namatayan makatatanggap ng 50,000 pesos.
Batay sa pinakahuling bilang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 45 ang bilang ng mga namamatay dahil sa malakas na lindol. May buntag sa mating paminaw nato diyan sa Surigao at sa mga nasuki natin diyan sa Coronadal City may ngaga. Personal na bumisita din si Senator Bongo sa bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani para alamin ang sitwasyon ng mga residente kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Ikinalungkot ng senador ang nadatang sitwasyon sa naturang mga lugar dahil bukod sa matinding pinsalang iniwan ng pagyanig, halos cut-off pa rin at pahirapan ang paghatid ng mahalagang supply gaya ng tubig, gasolina at pagkain. Kaya naman pagdating ni Senator Go, dala nito ang kaunting tulong para sa mga apektadong residente. Nagtungo ito sa burol ng mga nasawing biktima para magpaabot ng pakikiramay at tulong sa mga naulilang pamilya. Panawagan ng senador sa mga kapwa mambabatas at iba pang government officials, suyurin, sikaping makarating ang sa mga cut-off areas o mga malalayong lugar dahil napakaraming mga mamamayan ang nangangailangan pa ng pag-alalay. Pwede bang manawagan po sa mga kasamahan ko sa gobyerno? Unahin po nating tulungan to. Tulad nito, yung kanyang munisipyo. Nasira na, walang gasolina rito, mahal pa ng gasolina. Naghihirap po yung mga kababayan natin. Tigilan muna natin yung bangayan sa politika, sa Senado, o sa buong Pilipinas. Magkaisa muna tayo, magserbisyo muna tayo, magtrabaho muna tayo. Kawawa po yung mga kababayan natin dito po sa Mindanao. Ito yung panahon na magtulungan muna tayo. Kalimutan muna natin yung bangayan sa politika, trabaho muna tayo. Kawawa yung Pilipinas. Lubos naman ang pasasalamat ni Glan Sarangani Mayor Tata Yapa kay Senator Bongo na niya ay pinakaunang opisyal na nakarating sa kanilang bayan para maghatid ng tulong. Posibleng magtagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, hindi pa siya makapagbigay ng pagtaya kung kailan maaaring magbalik eskwela ang mga mag-aaral dahil sa nagpapatuloy pa ang damage assessment. Yan man aminado ang kalihim na tatagal ito ng ilang buwan dahil marami ang nawalan ng tirahan at nananatili pa sa mga evacuation center. Sa pinakahuling datos ng DepEd, nasa 1,129 ang mga paaralan sa buong Mindanao ang napinsala ng malakas na pagyanig, habang 150 silid-aralan naman ang declared as totally damaged. Walang plano ang Commission on Elections na i-relocate sa malalayong lugar ang mga polling sites sa Southern Mindanao na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, wala silang intensyong gawin ito dahil baka hindi bumoto ang ilang mga botante kung ililipat sa malalayong lugar ang voting precinct. Git ni Garcia, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang kanilang assessment sa mga apektadong paaralan para malaman kung ligtas na magagamit ito sa darating na halalan ngayong Setyembre. Sa halipan niyang mapalayo ang mga botante, inikinukonsidera ng Comelec na mag-set up na lamang ng makeshift polling centers sa mga paaralan at karatig lugar kung kinakailangan. Tiniyak din ang Comelec Chair, tuloy pa rin ang kanilang ginagawang paghanda para sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa kabila ng nangyaring trahedya. Magandang umaga, Pilipinas! Ay buntag sa mating paminaw nato diyan sa Kinapawan City. Diyos maringakan sa mga suki natin dyan sa Kamikulan. Aminado naman ang Department of Public Works and Highways. Hindi nito kaya mag-isa ang pagre-rehabilitate ng mga nasirang kalsada at iba pang may pasaktura matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam kay Public Works Secretary Vince Dizon, binigyan din ito na dahil sa lawak ng pinsala ay kailangan ng ahensya ng tulong mula sa mga private contractors. Ilan sa mga lugar na malubhang naapektuhan ay ang Sarangani, General Santos City, South Cotabato, Davao Occidental at Davao del Sur kung saan may mga nasirang kalsada at infrastruktura. Ayon kay Secretary Dizon, may ilan silang nakausap ng primadong kontratista na agad namang nagpahayag ng handang tumulong sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Ang daming mga nasira dyan. So hindi na kaya ng DPWH yan to. Kaya sabi ko, pati mga pribadong kontratista, immobilize na lahat. Pinag-aaralan na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang posibleng paggamit ng mga asset at technical assistance mula sa ibang bansa para tumulong sa pagresponde sa Mindanao. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro,
Ilan sa mga bansang nagpaabutan ng kahandaang magpadala ng tulong ang Amerika, Australia, Japan at Singapore. Ginawa ni Alejandro ang pahayag bilang pagkumpirma sa binanggit ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner na tinawagan siya ng kanyang military counterparts kasamang Indonesia upang mag-alok ng saklolo sa mga naapektuhan ng kalamidad. May possibility po na pwedeng mga assets na pwedeng gamitin sa rehabilitation or sa early recovery, no? Like dati yung US po nagpagamit ng kanilang mga air assets. Meron din po mga technical assistance na binibigay. Sa ngayon, aminado si Alejandro na hamon para sa lokal na otoridad ang patuloy na pag-asess sa lawak ng pinsala sa 4 rehiyon na naapektuhan, partikular na sa Sorsogon, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro. Napakalawak po kasi nung areang apektado, no? We have yung Sarangani, yung buong probinsya, yung Jensan, and ito nga, ratsyada yung ating mga helicopters na ginagamit para po mapuntahan yung mga munisipyong hindi pa po na tingnan talaga ng maayos yung mga reports, kasi yung mga reports natin for the last 24 hours, they come in trickles, no? Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kahapon nga po sinasabi ng engineer nating nakausap pa, wala pa yatang 1,000 structural engineers dito po sa Pilipinas, kaya hirap na hirap po sila sa massive at saka mga quick assessment, sa damage nitong karamihan ho ng mga struktura na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Bagay ang mga kababayan natin medyo praktisado na yan dahil 2019 nga po at tumama ho sa ilang bahagi din ng Mindanao ay Big 3, hindi lang Big 1. Magkakasunod ho yun na malalakas na pagyanig noong 2019. Nasamsam naman ng Philippine National Police ang nasa 38.5 billion pesos na laga ng ilegal na droga sa Barangay del Pilar, San Fernando City, Pampanga. Ayon sa PNP, nakumpiska nila mula sa 3 suspect ang nasa 4 kilo ng hinihinalang shabu at 2 kilo ng suspected cocaine. Kabilang din sa na-recover ng mga otoridad ang mark Bibles money, budol money at cellphone, ID at mga drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Police Regional Office Central Luzon Drug Enforcement Unit. Ang mga suspect yun din ang nasabat na ilegal na droga para sa kaukulang disposisyon. Inilipat na sa New Bilibid Prison si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Matapos maaresto kaugnay ng kasong pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016. Ayon sa Philippine National Police Custodial Center, mula sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame, dinala si Dumlao ng isang police vehicle at iniskorta na matauhan ng PNP CIDG patungo sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Kapanayam muling iginiti Dumlao ang kanyang pagiging inosente at sinabing tumulong umano siya sa pagsisikap na maresolbang kaso at mailigtas si Ji Ik-ju. Pansamantalang tigil operasyon ang resort sa Dipaculaw, Aurora kung saan ginanap ang team building ng Ateneo de Manila University basketball team matapos nga ang pagkalunod ng 2 atlet ng estudyante. Ayon sa resort owner na si Francisco Subia III, voluntaryo nilang isinara ang resort habang gumugulong pa ang investigasyon sa pagkasawi ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Inyong pasilidad. Kayo po, ano pong reaction niyo doon? Okay lang po sa amin. Inunahan na nga po namin sila na ma-close dahil inano po namin yung mga guest po namin ay amin na pong in-inform na may temporary closure po muna kami with para mag-comply sa ongoing investigation ng mga local governments, ng national government. Kaya kinancel po muna namin lahat ng mga bookings at ang message po namin sa kanila hintayin na lang po ang pagbubukas po namin ulit. Thank you, sir. Thank you. Nagsagawa na rin ng site inspection ng matauhan ng PNP CIDG, MDRRMO, Tourism Office at Philippine Coast Guard. Yan din ang LGU Dipaculaw bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Samantala, naglunsad rin ng hiwalay na investigasyon ang pamahalang lungsod ng Aurora kaugnay ng malungkot na trahedyang ikinasawi ng 2 atleta. Tiniyak naman ng Philippine National Police, wala silang pagtatakpan sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo de Manila basketball players na sina Rene Baterbonia
at Dimay Nadili sa Dipacolaw, Aurora. Ayon kay PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, kailangan munang matapos ang investigasyon ng CIDG para matukoy kung sino ang mga may kapabayaan sa naturang insidente. Sa panayam sa Campo Crame, binunyag ni Aurora Police Director Colonel Percival Pineda, 300 metro ang layo ng mga biktima mula sa resort nang isagawa ang kanilang team building. Sinabi pa nito, nagbigay umano ng paalala ang may-ari ng resort, mas ligtas na manatili sa harap ng lugar, ngunit nakiusap daw ang grupo, hayaan sila dahil pribado naman ang kanilang aktibidad. Isinasantabi muna ng pulisya ang posibilidad ng foul play at mga isyong nilagyan ng weights ang katawan ng mga varsity players bilang bahagi ng training. Even before po yung galing sa DOJ, and we of course refer to the DOJ yung po kanilang instruction na mag-conduct ang mas malalim, pinaputos na rin po ng ating Chief Philippine National Police ang mas masusipang investigasyon sa pangyayari ito po. Everything will be made transparent. Ilalabas po ang resulta ng investigation, yung findings po, once it's been completed. Vincent Zarate ng Lloyds Mr. Canada, magandang umaga kay Renato Abad. Patay naman sa resulta ng autopsy, pagkalunod ang saninang pagkamatay ng 19 anyos na si Rene Baterbonia. Inihanda na rin ang pag-uwi sa Nigeria ng labi ng 21 anyos na si Divine Adili. Naisama ng pamilya ni Rene Clerk Baterbonia. Isa ilalim sa autopsy ang labi ng Ateneo basketball player matapos umunong malunod sa team building activity nga sa isang resort sa Dipacolaw, Aurora. Lain itong mas malinaw na matukoy sa autopsy ang sanhi ng pagkamatay. Ayon naman sa Ateneo de Manila University, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad upang maisagawa ang kahilingan ng pamilya. Nagsagawa naman ng hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation at ang Criminal Investigation Detection Group. Kaugnay pa rin ang naturang insidente. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Philippine National Police na lumalabas sa kanilang investigasyon, walang foul play sa nangyaring trahedya. Sa postmortem examination, asphyxia o pagkalunog ang sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia, ganti ng basketball player na si Divine Adili. Nasamat ng Bureau of Customs ang aabot sa 86.7 million pesos na laga ng abandonadong pressed red onion shipment mula China. Personal na inspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si Senator Kiko Pangilinan, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, ang nasa 26 na containers na naglalaman ng 72,215 bags ng mga pulang sibuyas. Paliwanag ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture, bagamat may kaukulang permits ang naturang shipment, nabigo naman ang consignee na iproseso at i-release ito dahilan para maapektuhan ang kalidad ng mga sibuyas na posibleng hindi na fit for human consumption. Hindi rin na nila ito maaaring ilabas sa merkado dahil sasabay ito sa peak harvest season ng lokal na mga onion farmers. Sinabi naman ni Commissioner Nepomuceno na nanatiling matatag ang Bureau of Customs sa pagdugon sa mga ulat hinggil sa mga kahinahinala at mga abandonadong shipment, lalo na sa mga agricultural products na maaaring makaapekto sa mga magsasaka, consumer at mga lehitimong negosyante. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit naman sa 300 kapulisan ipinadala sa 3rd at 4th District ng Leyte at 1st District ng Samar para magbantay para sa nalalapit na barangay at SK elections. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay, RH32, mahupay nga agad Jimmy. Nagpadalang Police Regional Office 8 ng 302 karagdagan na pulis sa ikatlo at kaapat na distrito ng Leyte at sa unang distrito ng Samar bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa BSKA. Ayon kay PRO8 Regional Information Officer Lieutenant Colonel Analisa Armisa, layunin na hakbang na ito na matiyak ang payapa, ligtas at maayos na pagsasagawa ng halalan sa mga nasabing lugar. Sinabi ni Lieutenant Colonel Armisa ang maagang deployment ng mga pulis ay upang maiwasan ang posibleng kaguluhan, karahasan at iba pang kriminal na aktibidad bago at habang sinasagawa ang kampanya at araw ng botohan. Binigyan prioridad ang ikatlo at ikaapat na distrito ng Leyte dahil sa mga naitalang insidente ng pamaril at iba pang election-related violence noong nakaraang eleksyon. Patuloy rin ang koordinasyon ng PRO8 sa pangunguna
ni Regional Director Brigadier General Jisung Capoy sa Commission on Elections at iba pang ahensya upang mabantayan ang seguridad sa mga lugar na itinuturing election hotspots. Nanawagan naman ang pulisya sa publiko maging mapagmatyag at agad report ang anumang kahinahinalang aktibidad upang maratili ang kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga kay Noel Sikat dyan sa Alberta, Canada. Sa mga suki natin sa Toronto, magandang umaga. Good morning sa mga taga Kinapawan City. Naimbag na bigyan sa mga taga-Abulog, Cagayan, mga mamis. O pwede tayo mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. At mapahirapan ang self-concept pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggalang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and Seaman cotton. Gawa po ito ng ACS. At muli ang ating paalala hanggang katapusan na lamang hunang Hunyo, ang pagtanggap ng mga entries para sa PAGCOR Photography Contest 2026. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR, ang tema ay Kids at Play. Lain nitong ipakita ang simpleng mga tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na kanilang natututunan sa paglalaro. Ayon kay Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tanco, hangad ang paligsahan ito ng PAGCOR, mapanatili ang mga tagpong nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. Meron po 3 kategorya na pwede po ninyo salihan, conventional, mobile at drone categories. Ang conventional category, yung pong gumagamit ho ng mga single reflex, yung mirrorless, compact, basta camera. 8 po ang mananalo ng grand prize dyan, natatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Samantala sa mobile at drone categories naman, tig 8 din ang mananalo, tatanggap sila ng tig 50,000 pesos plus trophy. Ang deadline ng submission ng entries ay June 30, 2026. Ipapadala nyo yan sa www.pagcor.ph Potocon 2026. Isa sa 3 pasahero ng truck na sangkot sa road crash sa Suelo Village sa Baguio City, nako, pumanaw na. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Nasawi na ang isa sa 3 pasahero na isang 6-wheeler wing van truck na nawala ng preno sa bahagi ng Suelo Circumferential Road dito sa lungsod kahapon ng umaga. Kinumpirma ng Station 10 ang Baguio City Police Office na isa sa 2 pahinante ang nasawi habang ginagamot bandang alas 9:14 ng umaga kahapon dahil sa malulubang sugat na tinamo nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa maayos na kalagayan ng driver at isa pang pahinante na pawang residente sa Pampanga. Batay sa report ng pulisya, patungo sana sa Bugyas Benguet ang truck na may kargang 2,000 tray ng punla ng Repolyo, Wombok at Sili, at habang tinatahak ang pababang bahagi ng Suelo Road nang bigla itong mawalan ng preno. Humantong ito sa pagkawala ng kontrol ng driver sa manobela na naging sanhi na pagbangga ng truck sa konkretong pader. Sa lakas ng impact ng road crash, nawasak ang naturang truck at kumalat sa kalsada at naghambalang ang lahat ng karga nitong punla ng gulay na nagkakalaga ng 280,000 pesos. Batay sa record ng pulisya, ito na ang pang-11 vehicular traffic accident na nangyari sa delikadong bahagi ng Suelo Road na karamihan sa mga nasangkot ay pawang mga truck at self-accident na kumitil sa buhay at ikinasugat ng marami ng individual. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pulisya ang mga truck driver na dumadaan sa Suelo Road na magdahan-dahan at kung mabigat ang kanilang karga ay iwasan na dumaan doon sapagkat mapanganib ito sa malalaking sasakyan. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 28, makalipas ang alas 4, gising na daw si Bentong. Mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit.
Umabot na rin sa Europa at Hong Kong ang sariwang mangga mula sa Guimaras. Nito lamang Martes, June 9, tinatayang nasa 200 kilo ng mangga mula sa Kokomojo Mango Farm sa Sibuna, Guimaras. Ang ipinadala sa iba't ibang bansa kung saan nasa 50 kilo nito ay patungong the Netherlands, 50 kilos naman ang sa Belgium, 100 kilo naman ang sa Hong Kong. Ang shipment sa Belgium at Netherlands ay para sa promotional patikim exports na naglalayong ipakilala ang mangga ng Guimaras sa mga prospective buyers at mga stakeholders ng industriya sa Europa kung saan patuloy na lumalaki ang demand sa matataas na kalibre ng tropical fruits. Samantala sa Hong Kong naman, yung shipment ay pamamahagi sa diplomats at mga panauhin sa selebrasyon ng 120th Philippine Independence Day bilang panibagong plataforma para ibida ang isa sa mga kinikilalang produktong agrikultura ng bansa. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chin Laurel Jr., bahagi ito ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan para mapalawak ang pag-export ng mga agri-product ng Pilipinas na niya'y makatutulong sa pagpapataas ng kita ng mga magsasaka, paglikha ng trabaho sa buong agricultural value chain. Bakit masarap ang mangga ng Guimaras? Actually, lahat ho ng mangga ng Pilipinas masarap. Kaya lang ho, kaya tinatanggap po ang Guimaras kahit sa Japan na may napakahigpit na quarantine regulation ay dahil po sa tinatawag na sterile insect technique. Ang ginawa ho nila dyan sa Guimaras, kinapon ang langaw. Alam mo yung bentong? Paano kinakapon ang langaw? Sinasubject sila sa gamma radiation. Yung pupa ng langaw, ng fruit fly, sinubject yan sa gamma radiation. Kaya naging sterile sila. At dahil sterile sila, kalaunan, nung pakawalan dito sa Guimaras, na-eliminate ang populasyon ng langaw, ng fruit fly dyan po sa Guimaras. Ayan, yan ho sikreto doon. Kaya dyan ho sa Guimaras, bawal magpasok ng kahit process na mangga, o kahit buto ng mangga, o anumang bahagi ng mangga na nanggagaling sa labas ng Guimaras. Ganon sila ka-protective. Tsaka marami nang makabagong technology. Ang tanong, bakit itong sterile insect technique ng mangga hindi natin ginagawa sa iba pang mga isla na may magandang produksyon din ng mangga para matanggap din sa ibang pang bahagi ng mundo? Ay, itanong natin kay Batman. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Kaloy, kumusta ka na? Ang ating malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity at ang tropa ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay Kaunlaran, Nabota City. Makikipagbulungan sila ha. Barangay Kaunlaran, Nabota City. Nandyan ang inyong tropa ni Sherwin. Lakasan nyo na ang inyong mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day, ano bang pronunciation nito, Ara? Efit? Efit? Efit. Tama. Check mo nga. I-Google mo please. Para malaman natin yung tamang pronunciation. Baka mamaya epita ito. Efit. Nasa Tagalog daw po ay pudpud. Sa Bicolano, luya. At sa Bisaya, gikapoy. Tama. Afit. 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 Hindi arm. Afit. Ayan. Ala ko. Anos. Afit. Yan daw po ang tamang pronunciation. Sabi ni Madam Ara. Maganda umaga, Pilipinas! Dominic Roque, agaw pansin matapos dumalo sa premiere night ng pelikulang Project Baby. Bakit naman? Alamin natin kay Morley Alinio. Good morning, Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Sa premiere night ng pelikulang Project Baby ng Regal Films, ay sinuportahan ni Dominic Roque ang kasintaang si Sue Ramirez. Ang Project Baby ay pelikulang pinagbibidahan ni Sue Ramirez at ng singer-actor na si Rico Blanco.
At dahil dating magkasintahan sina Bea Alonso at itong si Dominic Roque, kaya nang makita siya ng mga reporters ay napokus sa kanya ang atensyon ng mga ito. Kung matatandaan, sina Bea at Dominic Roque ay muntik na rin pakasal. Pero sa kung anong dahilanan ay hindi natuloy ang nasabing wedding. Kaya naman, nang makita ang nasabing aktor, ay agad na nilapitan siya ng mga reporter. Habang binabalita ko ang kwentong ito, ay isang malaking pananong kung tuloy ba o natuloy ba o hindi natuloy ang kasal ni Bea at Vincent Ko. Anyway, obvious na umiiwas si Dominic na pag-usapan ang dating kasintahan. Natural kung noon na ay umiiwas yan nung hindi matuloy ang kanilang kasal. Ngayon pa kaya siya magsasalita, hindi rin natuloy ang kasal nitong si Bea sa kasintahan si Vincent Ko. Dahil nang lapitan nga daw ito ng mga reporter, ay nagmamadaling umalis na halatang umiiwas talaga si Dominic. Samantala, muling ini-enjoy ngayon nitong si Bea Alonso ang pagharap sa kamera dahil bukod sa pelikula ay abala ito ngayon sa pag-shoot ng Whispers from Heaven ng GMA. Yan ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Magandang umaga, Pilipinas! Ang hindi nyo kumusta na yung mga bakat kambing ni Bea Alonso? Baka alam ni Jonathan Llanes, ang Public Relations Officer mula po sa DA Cordillera. Nakasama din natin ngayon. Jonathan, good morning. Naimbag na bigat. Ay, naimbag na bigat, Congressman Angel, at syempre sa inyong mga tagapakinig. Kumusta ng presyo ng gulay ngayon dyan sa Baguio? Opo, yung pong presyo ng ating mga highland vegetables, mula po rito sa dalawang pangunahing vegetable trading center natin, ito pong Benguet Agri-Pinay Trading Center at ito pong La Trinidad Vegetable Trading Center. Meron po tayo nakikita medyo mataas ngayon. Ito pong broccoli, snap beans, bell pepper. Yung beans po, snap beans, lalaki po sa 135 to 160. Ito plus po ito, kada kilo. Ito po namang broccoli na yung rolled ay nasa 50 to 65 pesos kada kilo. Yung trim, nasa 140 hanggang 150. Samantalang yung bell pepper po natin ay nasa 150 to 155 kada kilo yung sultan. And yung po California ay nasa 200 pesos po ang per kilo. Ang cabbage rare ball po natin, first class, nasa 24 pesos kada kilo. Second class ay nasa 8 to 5 pesos. Ito pong cabbage wonder ball natin na first class, nasa 22 to 30 pesos. Ang second class po ay nasa 6 to 12 pesos. Ang carrots po natin, yung nahugasan, naglalaro po siya sa 50 to 60 pesos kada kilo, habang yung unwashed ay nasa 45 pesos po. Ganun kamura, ha? Po natin, nagbababa. Ganun kamura ang carrots kayo dyan, ha? Opo, ibig sabihin marami po tayong panahon po ng anihan. Oo. Kaya ganun po ang presyo niya. Ang ating cauliflower din po, nasa 80 to 85 yung first class, habang yung second class nasa 30 to 40. Sayote po medyo mataas ng bahagya, nasa 46 to 53 pesos ang first class. Yung second class nasa 18 to 25 pesos. Celery, nasa 35 to 65. Chinese cabbage po, nasa 15 to 17 pesos. Ang pipino po ay nasa 65 to 70 yung first class. Ang lemon, medyo mahal po ngayon. Yung green po ay nasa 80 to 100 pesos kada kilo. Ang lettuce, yung iceberg, nasa 70 to 90. Ang green ice ay nasa 70 to 85. Habang ito pong romaine, medyo mataas din po, nasa 120 to 130 kada kilo. Ang ating onion leeks ay nasa 35 to 45. Ang potato granola po natin ay maganda po ang presyo. Ito po, for the past how many months, talagang ganito po ang presyo nito. Ito po yung naglalaro, yung SL Jumbo, nasa 78 to 85. Ang XL po ay nasa 70 to 77 pesos.
Ang extra triple X ay nasa 40 to 55. Habang yung marble, yung maliit po, ay nasa 25 to 30 pesos kada kilo. Ang potato LBR po naman natin ay nasa 70 to 80 yung SXL. Yung XL po ay 65 to 75. Extra triple X ay nasa 35 to 50. Gaya nga po na nabanggit ko, ay ito kasama rin po sa medyo mataas ngayon. Ito mong labanos, yung good po ay nasa 120 to 132 kada kilo. Yung putol naman po ay nasa 40 to 65. Habang ang kamatis po ay naglalaro po ngayon sa 40 hanggang 45 kada kilo, Congressman. So ibig sabihin, hindi masyadong naapektuhan ng cost ng pagtaas ng krudo yung transport galing sa farm papunta dyan sa trading center. Ang magiging pagbabago siguro, yung galing dyan, pagbaba sa amin dito sa Metro Manila, dahil sa medyo malayo-layo na, dun magkakaroon ng impact yung cost ng fuel. Yung sa transport, po, sa logistics po. Kasi comparing po yung nung kasagsagan po nung Middle East crisis, gaya po nung umabot po rito ng 161 ang pinakamataas na ipalang presyo ng diesel kada litro. Wow. Nasa 161. Ngayon? Nagka-problema rin po doon sa logistics kasi sa sobrang mahal, hindi po mai-transport yung mga produkto natin. Pero ngayon, this is a sign na unti-unti na pong nagno-normalize yung ating vegetable industry, lalo na po yung highland vegetables coming from Benguet Province. Okay. Oo. So sana, at saka gumaganda na rin ang harvest ng ating mga magsasaka. Opo. Ito po ay isang indikasyon na sa kabila po nung nagkaroon ng pagkabalan sa ating delivery ng mga island vegetables, ito na po yung nagno-normalize na po sila. Ngayon po ay panahon ng anihan bago itong pagdating ng bagyo, nais ating paalam sa ating mga kababayan. Yung pong ang average span po ng mga green leafy vegetable from planting to harvest ay 45 days. Habang po yung mga root crops naman po ay nagtatagal po yan from planting to harvest ng 100 days. So parang around 3 months. So every 3 months po pag root crops, and then every 45 days po naman yung ating green leafy vegetables, Congressman. So mababa ang presyo ngayon, samantalahin natin, kasi doon sa kaya mag-process, mamili kayo dyan at i-process na ho ninyo. Jonathan, thank you, maraming salamat. Justin Gina. Thank you po, Congressman, and also to DCRH. Si Jonathan Llanes, ang Public Relations Officer ng DA Cordillera. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, at tarahusan naman sa mga pabalik ng Pilipinas, Jing Montero, kumusta ka na dyan sa Baguio, para doon sa mga pabalik ng Pilipinas, sa mga seafarers natin, sa mga galing ho ng Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, galing ho ng Middle East, galing ho ng Europa, galing ng Canada, galing ng Amerika. Kung magpapasalubong ho kayo, ay wag na sanang imported na tsokolate dahil meron tayong ditong tangerine chocolate. Yan po ay brandang mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot yan para maitanim dyan po sa Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay available po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Mahal na pasahe sa aeroplano patungong Katarman, posibleng makaapekto sa turismo ng lalawigan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Aminado si Vice Governor Clarence Stato na apektado ang turismo ng Northern Samar sa mataas o sobrang mahal na pamasahe ng eroplano. Matapos sa mag-pull out ang dalawang airlines, tumaas ng pamasahe na nag-iisang airline, ang PAL, o maabot ng 15 to 22,000 pesos na may tuturing na pabigat para sa mga nagdanais sana magtungo sa lalawigan. Ayon sa nasabing Vice Governor, marami ang nais magtungo sa mga tourist destinations ng probinsya, ngunit hindi natutuloy dahil mahal ang airfare. Isa sa nakikiting dahilan
kasalukuyan o maaaring maging abot kaya ang pamasahe sa opinyon ni Vice Governor Dato kung babaguhin ang airport. Una lang napag-usapan na ilipat ang airport sa bayan ng Pabuhan, ngunit naging plano pa lamang ito at sa kasalukuyan ay wala pang update dito. Kung matatandaan, ang masakip na airport ang isa sa naging dahilan ng pull-out ng dalawang airlines. Nito lang buwan, nag-convene ang League of the Municipalities Northern Samar Chapter. Kanilang ipinatawag ang pamunuan ng Philippine Airlines upang pag-usapan ang pamasahe, ngunit wala pa rin nangyayari. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan, 15,000. Papunta dyan sa Katarman. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Mas gugustuhin mo na lang ang bumiyahe palabas ng Pilipinas. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Hindi pa ito si Sherwin. Walang ginawa araw-araw kundi mamigay ng pera. Don Sherwin, good morning. Kumusta ka na dyan sa Barangay Kaunlaran, Nabota City? Yes, Kuya Angel. Ako, ba't ka naman pupunta ng Katarman? 15,000 ang pamasahe. Grabe, no? Diba? Magkano bang pamasahe mo? Makinig ka na lang ng radyo. Mananalo ka pa ng 1,000 pesos. Hindi, kagagaling mo lang ng Singapore, di ba? Magkano ang binayad mo doon? Airfare? Kasi nalibre lang ako doon. Sana all. Sana all. Ano, nagpunta ka ng Vietnam? Libre lang din. Ganon? Bakit libre ng lagi? Hindi ako nagmamasahe. Alam mo naman, bawal tayo gumastos. Pakilala mo naman sa akin yung mga friend. Pakilala mo naman sa amin yung mga friend mo. Pambira ka. Kilala mo na. Si Boss. Boss! Pag nagkita kayo. Boss! Hindi, napagkilala ko na kayo sa airport dati. Boss, kami din po, boss. Sige, mamigyan na tayo ng pera. Ang ganda ng ngiti ni tatay. Ang ganda ng ngiti ni tatay. Siya yung nagko-control ng traffic dito sa Nabotas. Ganon? Traffic ng bulungan? Tignan mo. Wala pang ka-traffic ngayong umaga dahil andito siya kasama natin. Si tatay, pangalan niyo po? Rogelio Barloso po. Kita mo. Tatay Rogelio. Ayan. Barloso. Tatay Roger. Dati ka bang sundalo? Hindi naman. Hindi na. Boy Scout lang po ako. Boy Scout. parang Corps Commander ang dating Di ba? Nako, puting lang din, hindi naging militar dahil tignan mo naman, Boy Scout pa lang, ganito naman nilita. Para stricto. O nga, parang ang tapang-tapang ng dating ni tatay kahit nakangiti. Ganyan lang talaga kasi kapag nasa kalsada ka, ikaw yung nagmamando ng traffic, dapat kailangan medyo strong. May command. Anong probinsya ni Tatay Roger? Tay, anong probinsya mo, Tay? Probinsya niyo po? Ang probinsya ko po, sa Bisaya ko po. Sa dapit sa Bisaya? Katayngan Masbate City. Taga Masbate. Masbate po. Taga Masbate si tatay. Si Sherwin, taga Masbate din yan. Hindi, Bicol lang sa may Albay. Ganyan. Bicol Region po. Sa Bicol Region, sakop ng Bicol Region. Masbate City. Ito kasi si Bentong kung ano nangiisip pag sinasabi Masbate. Dati, nakarating ako ng Patikol sa Sulu. Sa Sulu. Sige. Sa Hulo. Bigyan mo na yung pera. Tatay Roger, dahil sino paborito mong announcer tuwing umaga sa DZRH? Siyempre, si Angelo Palmores. Angelo Palmores, ito meron kang 1,000 pieces. Marami pong salamat. Wala nga naman. Pugitong announcer namin, si Angelo Palmores. Okay, ito. Ang sarap talaga ng ngiti ni tatay. Tay, may naging pugito ka. Tay, may apo ka na, tay. Pila ka bok. Sabi niya, may joke siya kanina. Buti lang daw, hindi naging pugita. Tay, ilan ang apo nyo? Ilan ang apo? Isa lang. Isa lang? Ang tipid naman. Mahina Mahina. Kasi nakapag-asawa ko, may edad na. Hindi. Kaya isa lang nakuha ko. Wala na, ubos ng Huwag din ang banggitin. Baka mamaya mabanggit pa kung anong naubos. MTRCB pa tayo. Hindi nagkaroon ng maraming apo. Sige, tay. Congratulations ha. Daghang salamat ha. Maraming salamat po. Ayan, opo. Ito yung dahilan kung bakit hindi masyadong nagkaapo dahil ang word of the day natin ay
Ipit. Ayun, no? Ipit. Ano ba pronunciation nito? Sherwin, ano ba tamang pronunciation? Afit? Ifit, yan. Ifit. Ibig sabihin, worn out. Yan worn out. Oo. Sa Bisaya, gikapoy, Jud. Oo, gikapoy na. Sa Tagalog, napagod. Worn out. Ubus na. Napagod So, na. kaya wala na masyadong apo. Ubos na. Oo. Ang aga-aga mo, Kuya Angel. Puti na talaga. Hindi tayo member na kay MTRCB. Pero sabi, magandang umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon, Dahil napudpud na. Eto, meron kang Deezer H medium component. Alagang Astron, alagang maasahan. Ang ating original radio set partner, ang alagang Astron. At syempre, meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, Bangong Kabloom, ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity sa inyong mga damit na nilabahan gamit ang Charm Popcorn. And speaking of lalabahan, gagamitan ng Charm Popcorn ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt. Maraming salamat po sa DZRH at sakay ang Hilo Palmoris po. Daghan salamat. Walang anuman, sir. Aking patikang announcer. Oo. Sige, punta na daw kayo ng kanto dahil nagkakabuhol-buhol na yung dali ng trapiko. Oo nga, nagkakabulbul na eh. Nagkakaipid na. Nagkakaipit-ipit na. Ang sarap talaga ng ngiti nita. Dahil sa bulbul na, marami na. Mga sasakyan. Sige na. Nga eh. Uy, ang dami sisipag naglilinis naglilinis. Ang daming angels ni Tata Roger, Sinusundo na po kayo, Tatay Roger. Ha? Inyong mga kasamahan. Baka magpapaalmusal kayo mamaya. Siyempre. Ganun si Tatay Roger. Iba talaga si Tatay Roger. Okay. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga kay Jose Ramon Nulod. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Magkapatid, arestado sa Davao City, nakunan sila ng 442,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Kalabuso sa kulungan ng isang high-value illegal drug personality at kanyang kapatid matapos maaresto sa pinapatupad na search warrant sa Barangay Ilang, Davao City noong Hunyo 9, 2026. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect na sina alias Rads, 23 anyos, laborer, at alias Maricres, 25 anyos, kapwa-residente sa Bagooma, Menterbro, Barangay Ilang, Davao City. Isinagawa ang operasyon ng City Drug Enforcement Unit at City Special Operation Group ng Davao City Police Office, katuwang ang iba pang police units at Regional Police Drug Enforcement Unit 11 sa bisa ng search warrant para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasamsam sa operasyon ng 2 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 442,000. Gayon din ang isang Springfield Armory caliber 45 pistol na walang serial number, isang magazine at 4 na bala. Na-recover din ng mga operatibang ilang personal na gamit at perang pinaniwalaang may kaugnayan sa illegal na aktibidad. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng mga otoridad ang magkapatid habang inihanda na ang mga kaukulang kaso laban sa kanila kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at iba pang posibleng paglabag sa batas. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, June. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras 53 makalipas ang alas 4. Umaga,
Pilipinas. 5 minuto na lamang bago mag-alasing ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactose-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose-strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya sabi ho ng mga eksperto, ng mga dalubhasa, pag nag-take ho tayo ng ultamayo, nakatutulog ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultamayo, ha? Kung mayroon pa ho kayong mga concerns, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo naka-standby dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Text lang ha sa 0931-033-2871. Ang ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed Pharmacy at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultamayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas. Si Dennis Padilla tanggap ng desisyon ng kanyang anak na ayaw nang gamitin ang kanyang apelido. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie! Tanggap na ni Dennis Padilla na ayaw nang gamitin ng kanyang mga anak kay Marjorie Barreto ang apelyido niyang Valdivia. Valdivia talaga ang tunay na apelyido ni Dennis Padilla at dala ito ng mga anak niyang sina Julia, Claudia at Leon Barreto. Pero dahil sa mga isyong pinagdaanan nila noon pa at lumalala pa ito nung pag-grant ni Dennis sa kasal ni Claudia nung nakaraang taon, nag-file na ng petition itong si Claudia na i-drop na ng tuluyan apelyidong Valdivia ng kanyang ama. Nag-hearing sila noong nakaraang Martes pero hindi ito natuloy at inireset daw ito ng September pa, pero desidido na si Dennis na hindi na niya ito kokontrahin. Ang pakiusap lang ni Dennis ay sana makapag-usap daw muna sila ng kanyang mga anak, lalo na si Claudia. Humingi na ng patawad si Dennis sa kanyang mga anak at heto pa ang karagdagan niyang pahayag. Hindi natin alam kung kailan. Sana mabigyan na nila ako ng complete forgiveness kasi ako naman publicly nag-apologize naman ako sa kanila eh. Di ba? Kung ano man yung pagkukulang, kung ano man yung naging pagkakamali ko, sana mabigyan naman nila ako ng complete na forgiveness at sana magkaroon ng chance na magkausap kami muli. Iyan ang pahayag ni Dennis Padilla. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! Sana nga magkapatawanan sila. Total, malapit ang Father's Day, ano ha? Ibinida naman ng SM Prime Holdings Incorporated ang susunod itong major growth platform sa Napasay 360 o yung SM Smart City. Ayun palang tawag doon, ha? Pasay 360. Ito ay isang 360 hectares coastal development kung saan tampok ang halo-halong commercial, residential, tourism at institutional na mga pasilidad tulad ng mga opisina, 5-star hotel, convention center at mga parke. Sa ngayon ay natapos na ang reclamation works ng naturang proyekto at target itong may turnover sa taong 2028. Patapos na pala yan. Ang SM Smart City ay ikokonekta sa 60 hektaryang Mall of Asia complex na tinatayang mas malaki pa kaysa sa 240 hectares na Bonifacio Global City sa Taguig. At dahil ho dyan, mag-generate yan ng mas maraming trabaho para po sa mga Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Top 1 most wanted person ng Urdaneta City, Pangasinan, arestado. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-check kaimin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel.
kulong ang top 1 most wanted person city level sa Ordaneta City na 35 anyos na panadero at residente ng Barangay Labit proper sa lungsod. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Renwy Calamay, ang pagkadakip sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 49 Ordaneta City para sa kasong qualified rape and act of lasciviousness. No bail ban recommended. Pinapurihan ni Pangasinan na OIC Provincial Director Colonel Dennis De Leon ng operating unit sa matagumpay na pagka-aresto sa akusado. Anya hindi natitinag ang pangako ng PNP na tiyakin ng individual na may kinakaharap na kaso ay maaresto para papanagutin sa batas at mabigyan ng hustisya ang naging biktima. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30 Tag-uulat para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, ang Samaro Government hanggang nagpadala ng tulong sa Sarangani at tapos itong maapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Labis ang pasasalamat ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao sa mga concerned leaders, individuals at iba't ibang concerned organizations na nagpaabot ng agarang tulong para sa mamamayan ng probinsya ng Sarangani na matinding sinalanta ng lindol. Isa sa mga dumating sa tanggapan ni Governor Roel Pacquiao ay ang tulong mula sa Bangsamoro Government na kinapapalooban ng 5,000 food packs na pinangasiwaan naman ni na MILG Barm Minister Jordan S. Bayam at Ready Barm Director Muhammad Farzi Abutazil kasama ang pakikipagtulungan ng iba pang ministries ng rehiyon. Sa pahayag mula kay Governor Roel Pacquiao sa ngalan ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani, ipinaabot ito sa magitan ng media ang taos-pusong pasasalamat kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa para sa mabilis na pagtugon nito. Malaking kagaanan umano ito para sa provincial government at sa mamamayang malubhang naapektuhan ng kalamidad. Samantala, pinapurihan naman ni OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang OCD Barm at ang Ready Barm sa mabilis itong pagpapadala ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o ARDANA team para sa appropriate na emergency response at relief operations ng national government. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Si Lian Loreto mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lian, good morning. Po Sir Angel at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga po, mas humihina yung ating habagat at nakaka-apekto na lang dito sa areas ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. At ito po ay magdadala ng maulap na panahon, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorm activities. Ngunit sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng ating bansa, generally ay magiging mainit at malinsangan, ngunit meron pa rin naman pong tsansa ng mga thunderstorm activities. Kaya inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan ay always i-check yung ating website panahon.gov.ph kung saan natin makikita yung thunderstorm advisories natin. Sa ngayon, wala naman po tayong namomonitor na bagong low pressure area o bagyo at wala din po nakataas na gale warning. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Maraming salamat, Lian Loreto, mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 5. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang tanong nga malaya ka na nga ba? Pangulong BBM pinatututukan rin ang mental health ng mga estudyante na naapektuhan naman ng malakas na lindol sa Mindanao. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning! Batid ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi biro ang naranasang trauma ng mga estudyante na nasa mga paaralan nang mangyari ang malakas na lindol sa Mindanao. Kaya naman sa pagbisita sa General Santos City kahapon, kung saan nag-inspeksyon rin ang Pangulo sa mga napinsalang paaralan, inatasan nito ang Department of Health na tutukan ang mental health ng mga bata.
Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtugon sa emosyonal at psychological na epekto ng kalamidad sa mga mag-aaral, lalo na sa mga batang maaaring tahimik na dumaranas ng trauma dulot ng lindol. Mayroon anyang programa ang DOH para dito at maaaring sumailalim rin sa training ang mga guro para kahit ang mga ito ay makapagbigay ng therapy sa mga estudyante. Muling tiniyak ng Presidente na hindi pa babayaan ang mga naapektuhan ng lindol at sisiguruhing natutugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let. At kasama na natin si Dr. Teresito Toto Bacolcol ng PBOX. Director, magandang umaga. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Gaano karami na po yung aftershocks nating naramdaman as we speak, Director? As of 3 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 2,866 aftershocks. Oo. Ang pinakamalakas nito is 6.4. Again, nangyari ito noong January 8, hours after nagkaroon tayo ng main shock ng 7.8. Oo. Ang laki. So far naman, nakikita natin yung trend kumukonti. The first 24 hours nasa 1,083. Then the second 24 hours nasa 966. And then ngayon, 817. Oh, pero malaki yung displacement sa ilalim, ha? Ng Cotabato Trench, Director? Yes, malaki yung displacement kasi nakapag-generate yan ng Gano'n kalakas sa lindol? Oo. Yes. May ano to? May paraan ba tayo na makita sa ilalim kung gaano kalawak yung ano niya? Paggalaw? Hindi. For now, Wala, hindi natin makikita yan. Kailangan natin ng pwede tayo mag-survey or mag-modeling. Oo. Pero after natin gagawin natin yan right after kapag medyo tahimik na. Pero walang mga fissures. Wala tayong nakita na ano to, mga bitak, Director? Most likely, ang bitak nito nasa yung rupture, tinatawag natin, nasa dagat. Kasi nandun yung... Inland, wala? Wala. Yun Wala. ang nabitak lang yung mga... Building. Associated with the ground shaking. Oo. Pero ano yun, may issue ba sa quality ng pagkakatayo? Most likely yung mga building siguro na again, if we follow the building code, supposed to withstand intensity 80%. Oo. May binabanggit na na seismic isolator. Malawakan na rin ginagamit yan sa Japan. Dito ba sa atin may ganun bang lawak na rin ang gamit? Yes, ginagamit naman yan ngayon. Mas maganda yung mga civil engineers natin, mga structural engineers na makakasagot niyan. Pero meron tayong mga seismic gaps. Yun yung ginagamit niya ngayon sa kapag gumagawa sila ng mga buildings. Oo. Pero yung mga nag-collapse talagang dapat, ano na yan, no? There's no way to rehabilitate it. Dapat i-collapse na talaga yan. Kung totally nasira na, yes, dapat siguro kailangan ng i-demolish na and then pagtayuan ng, yung pulido. Pero anong klase ba ang lupa ng Cotabato? Nitong naapektuhan? Itong Sarangani, itong Jensan, lime yan? Limestone? Mukhang hindi ako familiar kung ano yung mga dyan. But I think maraming dyan, lalo na sa Jensan. Galing sa mga ignimbrites kasi may vulkan dyan na malapit. Yung Mount Matutum. Ay, hindi, Mount Parker. Ano bang malapit? Anong malapit na vulkan? May Parker. Mount Parker, di ba? Oo. Mount Parker. Kapag galing sa airport, nakikita mo makakapal na mga adobe. Di dapat matigas yung lupa. That's right. Kasi kung sabagay, sa lalim din kasi tapos malalim yung Cotabato Trench, pagkatapos mababaw lang yung lindol. Yung tumama. Okay. So, mga gaano pa katagal tong mararamdamang mga aftershocks,
Director? This would probably take several weeks to several months. Ang calculations natin dito, kasi on the first 24 hours, nasa 1,083. So sabi natin 1,100. On the 10th day, mga around 100 na lang yan, 100 to 200. On the 100th day, siguro mga aabot yan ng 10 to between 10 to around 30 aftershocks. So, nagdidicay naman yan habang tumatagal. Pero anong pinakamalakas so far? Recent? Anong pinakamataas recently? Na aftershock? Oo. Meron tayong 5.3 kahapon. Meron, ilan? 5.3? Malakas pa rin. Yes. Medyo malakas pa rin. Pero again, ang in-expect naman kasi natin is 6.8. Hindi, pero anong instrumental? Yun yung maximum. Anong instrumental intensity ho nun, Director? Intensity 2. Intensity 2 na lang. Even yung 6.4, intensity 3 lang yung ano. Nararamdaman lang but it will not cause damage, di ba? That's right. Kaya lang syempre, yung mga damage na, lalong bibigay pag continuous pa rin yung shaking. Kaya hindi natin maiwasan yung mga kababayan natin, traumatized pa rin talaga eh. Ayaw pang magsipasok ng bahay. Oo. Sige. Anyway, Director, again, ang pakiusap din natin sa ating mga policy makers, bilisan nyo naman yung pagre-release ng pondo, ng PBOX, dahil kulang, no? Ilan na yung experts natin nasa ground, Director? More than 20 na yung mga nasa ground natin. More than 20. Sa lawak pa rin ang susuriin nila, di ba? Ilang probinsya ba itong minomonitor nyo yan? 4? 4, Apat na probinsya, di ba? Sige, Director, thank you. Ingat po kayo. Mangungulit din ho tayo sa ating DBM. I-release na yung pondo nyo, dahil kulang pa rin ho hanggang ngayon. Director, thank you Ingat po kayo. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Director Toto Bacolcol ng PBOX DBM at sa mga policy makers natin, pakibilis-bilisan lang. Sa gayon, makapag-recruit na ho sila ng mas maraming tao at saka mas magkaroon ng confidence yung maidideploy ho nating mga experts doon. Mantakin ho ninyo. Tatapo natin doon sa disaster-prone area, job order. Di ba? Walang security of tenure. Ano naman, para magkaroon ng confidence din ho yung mga experts natin na ating ilalagay dyan po sa mga disaster-stricken areas. Magandang umaga, Pilipinas! Supply ng kuryente sa 700,000 kabahayan na apektado ng malakas na paglindol sa Mindanao, naibalik na ayon sa DOE. Department ng detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Good morning, Giselle. Good morning, Kuyang Angel. Naibalik na ang supply ng kuryente sa mahigit 742,000 na kabahayang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mula ang bilang sa 873,000 kabahayang apektado hanggang noong June 8. Ibig sabihin mahigit 130,000 bahay na lamang anya ang tinatrabaho pang maibalik ang power supply ngayon. Sinabi ng kalihim na kabilang sa mga may supply na ulit ng kuryente ang halos lahat ng apektadong ospital at mga critical care facility o 23 mula sa 24 na naapektuhan. Patuloy naman ang restoration sa mga lugar na sineserbisyuhan ng South Cotabato 2 Electric Cooperative. Hanggang kahapon, 61.81% na consumer connections ang naibalik na sa bahagi naman ng Sarangani at South Cotabato. Sa ilalim ng task force kapatid, 33 electric cooperative mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang nagpadalaan niya ng karagdagang mga tauhan, gayon din ng mga kagamitan upang mapabilis ang restoration doon. Siniguro ng kagawaran na pinapaspasan nila ngayon katuwang ang National Electrification Administration at mga electric cooperative ang pagbabalik ng power supply sa mga apektado sa lalong madaling panahon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Giselle, tulong sa ilalim ng AIC si pamamahagi naman sa mga nasa lanta ng lindol kasabay ng pagtungo ng grupo ni Speaker D sa Mindanao. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Gunan, Aris 12. Manang Milky, good morning.
Patungo ngayon sa Mindanao ang grupo ni House Speaker Faustino D. III para i-assess ang lawak ng pinsala ng 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Mindanao. Pupulungin ni ang ilang lokal na opisyal at mamamahagi ng tulong sa mga apektadong lugar. Kasama ni si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng South Cotabato, Representative Steve Solon ng Sarangani, Ed Lumayag at Dibo Tuwa ng South Cotabato, Sherlyn Banas ng General Santos at Elmer Catulpos ng One Tahanan Party List. Magkakaroon ng ceremonial distribution ng AICS o Assistance for Individuals in Crisis Situation sa 3,000 benepisyaryo. Tig 5,000 pesos ang matatanggap bilang cash assistance. Sa pagpunta ng House Speaker sa Region 12, ma-assess ang kakailangan ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Kailangan ito para makapaglaan na ng budget sa sandaling talakay ng Kongreso ang 2027 proposed national budget pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat na Manang Milky. Bangayan sa politika ay tigil muna at magkaisang tulungan ng mga biktima ng lindol, sabi ni Senator Bongo. Ibabalita sa atin yan ni Raymond Dadpan sa Aris 28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Christopher Bongo sa mga kapwa-opisyal ng gobyerno na itigil na muna ang bangayan sa politika at unahin ang pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ito ay kasunod ng kanyang pagdalaw sa lalawigan ng Sarangani at nakita ang pinsala ng 7.8 magnitude na lindol. Ayon kay Go, nakapanlulumong tingnan ang sitwasyon sa bayan ng Gland, naputol ang tulay at mahirap magdala ng tulong at iba pang kailangang supplies. Nanawagan ito na sana ay suyurin ang maraming lugar sa Southern Mindanao na naapektuhan ng lindol dahil marami ang mga lugar pang hindi nararating sa ngayon. Sabi ni Mayor Tata Iyap, si Senator Go pa lamang ang nakarating sa kanila para maghatid ng tulong. Narito si Senador Christopher Bongo. Manawagan po sa mga kasamahan ko sa gobyerno. Unahin po nating tulungan to. Tulad nito, yung kanyang munisipyo. Nasira na, walang gasolina rito, mahal pa ng gasolina. Naghihirap po yung mga kababayan natin. Tigilan muna natin yung bangayan sa politika, sa Senado, o sa buong Pilipinas. Magkaisa muna tayo, magserbisyo muna tayo, magtrabaho muna tayo. Kawawa po yung mga kababayan natin dito po sa Mindanao. Ito yung panahon na magtulungan muna tayo. Kalimutan muna natin yung bangayan sa politika, trabaho muna tayo. Kawawa yung Pilipinas. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Balita muna sa ibang dagat, tumakyat na sa halos 600 ang kumpirmadong kaso ng Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, habang pumalo na sa 115 ang mga namamatay. Patay sa pinakaling datos, 22 pasyente ang gumaling na mula sa sakit na Ebola, pero patuloy pa rin lumolobo ang kaso sa ilang health zone ng Ituri, North Kivu at South Kivu. Ito po ay sa Congo. Aminado naman ang opisyal na hindi kaagad na-detect ang unang kaso ng virus sa loob ng ilang linggo, kaya't pahirapan sa ngayon ang pagkontrol sa nasabing outbreak. Ngayon ay pinapayuhan ng publiko agad na pumunta sa pinakamalapit na health center oras na makaranas ng lagnat, pagsusuka at pagdudumi at matinding panghihina para sa agarang medical assistance. Samantala, umigit kumulang 15 kilometro na ang naapektuhan ng nangyaring oil spill matapos sumadsat ang isang cargo vessel sa baybay ng Badok, Ilocos Norte nitong Lunes. Ayon sa Philippine Coast Guard, naglagay na sila ng spill boom at absorbent pads sa karagatan ng barangay La Virgen Milagrosa para mapigilan ang pagkalat ng langis. Batay sa investigasyon, nagpasya ang mga crew member ng MV LCT MSCI-1 magsagawa ng emergency breaching matapos na mapansing tumatagilid ang barko dahil sa masungit na kondisyon ng dagat. Ayon sa anipuwersa ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at Marine Battalion Team upang malimitahan ang epekto ng oil spill sa lugar. Pilipinas, ang oras 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin, ha? Ma'am Mayor Sena Mendoza ng Talisay, good morning. Doktora
Ambassador Harry Ping, good morning. Magandang umaga din po sa mga suki nating mga justices. Justice Henergito, pero mukhang nasa Austria pa yata si Justice. Ano ha? Justice Max De Leon, good morning. At si Justice, siyempre si Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema at saka ang kanyang mama Sally. Ambassador Harry Ping, good morning. Justice Maidas Marquez, si Justice J-Lo, Justice Joe Lopez, si Chief Justice Alexis Mundo, good morning. At saka siyempre mga suki nating mga justices dyan po sa Visayas at Mindanao. Sa mga Pilipinong pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim po dyan sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ang tangerine chocolate na mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Naku, napakagandang pangregalo yan sa Father's Day, ha? Para sa mga tatay na mahilig sa tsokolate, ha? Kasi sila po ay sweet and loving, ha? Ayan, ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwang Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Ika-125 anibersaryo ng Korte Suprema ipinagdiriwang ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Tin. Good morning, Kuyang Angel. Pangungunahan ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang pagdiriwang ng ika-125 anibersaryo ng Korte Suprema ngayong araw na magsisimula sa isang misa sa Padre Faura, Maynila. Kasama sa pagdiriwang ang awarding ceremony ng iHackathon 2026 sa temang Building Today for the Future. Kasama rin na exhibit, public tours, contest, fun run, commemorative gift cards at pagdeklara ng SC Building bilang important cultural property. Inaasahang maglalabas din ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng commemorative coins at stamps sa PhilPos at iba pang philatelic products bilang parangal sa kasaysayan at pamana ng Korte Suprema. Bukod dito, ilulunsad din ang Model SC na isang educational program para sa mga senior high school students ng Manila Science High School. Nabatid na itinatag ang Korte Suprema noong 1902 at idineklara ni Pangulong Marcos ang buwan ng Hunyo bilang judicial month para bigyang diin ang papel ng hudikatura sa hustisya. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina. Magandang umaga, Pilipinas! Top 9 Provincial Most Wanted sa kasong karnaping arestado naman sa Dinalupihan, Bataan. Detalye mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ng mga operatiba ng Dinalupihan Municipal Police Station at Bataan First Provincial Mover Force Company ang top 9 provincial most wanted person sa kasong karnaping sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. Ang suspect na kabilang din sa top 7 most wanted person ng bayan ng Dinalupihan ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Dinalupihan Municipal Police Station para sa kaukulang proseso at disposisyon. Ayon sa Bataan Police Provincial Office sa pamumuno ni Colonel Mate Salvadora, patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak ang pagpapatupad ng batas at pagkakaloob ng hustisya sa lalawigan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay Kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Mangaga sa mga katuranda na sa Negros. Lumagda ang Clark International Airport Corporation at Washington-based company na Hitcon Asia Incorporated ng isang 25-year lease agreement. Ayon sa Clark International Airport Corporation, ito'y para sa pagtatayo ng manufacturing at composite repair facility sa Clark Civil Aviation Complex na bubuksan hindi lamang sa Philippine market, kundi susuporta rin sa operasyon ng Hitcon sa buong Asia-Pacific region. Ayon kay Clark International Airport President at CEO Joseph Alcazar,
Inaasahang makatutulong ang naturang proyekto para palakasin ang posisyon ng Clark bilang pangunahing aviation at aerospace hub, lalo na sa aircraft maintenance, repair at overhaul services. Ang Heatcon ay isang global supplier ng aerospace composite repair equipment. Sumusuporta sa mga pangunahing kumpanya ng industriya kabilang ang aerospace giant company na Boeing. Inilipat na ang 15,730 PDLs o persons deprived of liberty mula New Bilibid prisons patungo sa iba't ibang piitan sa buong bansa. Ito ay nagsimula noong 2022 bilang bahagi ng paghahanda sa nakataktang pagsasara ng National Bilibid Prison sa 2028. Ayon kay Bureau of Corrections Director Gregorio Catapang Jr., layunin ng hakbang na maibsan ang siksikan sa Bilibid Prisons. Bigyan daan ang redevelopment ng malawak na prison reservation sa Muntinlupa City. Kaugnay nito, nagsagawa rin ang Bucor ng Marketing Summit upang talakayin ang mga posibleng paggamit ng lupain ng Bilibid at mga paraan para makalikom ng pondo mula sa mga ari-arian nito. May lawak na 375.61 hectares ang NBP compound, kung saan 160 hectares ang nakatakdang ipaupa para naman sa komersyal na proyekto. Tinatayang makalilikom ang Bucor ng hanggang 1.92 billion pesos kada taon mula sa mga lease agreements na gagamitin sa modernisasyon ng correction system. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 31 makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Pilipinas, ang oras 38 makalipas ang alas 5, bahagyang lumakas ang piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.39 per dollar. Kahapon po yan, Miyerkules. Mas malakas ito kaysa sa 61.54 na naitala noong Martes. Kumustahin nga muna natin ang Amerika, ha? Standby muna, Tina, ha? Tumitindi huli ang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nagpalitan ng malawakang airstrikes. Naku, kailan ba ito matatapos? Ano ha? Anong latest mula kay Jojon? Ako live mula sa Washington, USA. Jojon, kumusta dyan? At katatapos lang ng ulan, Kuya Angel. Mayroon kaming thunderstorm ngayon at medyo may lumabas ng araw simula pa kaninang umaga. Samantala, nagsimula na po na naman ang panibagong tensyon sa gitnang silangan. Ito ay sa pagitan po ng Iran at Amerika. Ito ay nang pabagsakin po ang US Army EH-64 Apache helicopter sa karagatan po malapit sa Strait of Hormuz nitong nakalipas lamang na araw at mga ng isang attack drone ng Iran ang Apache helicopter at gumanti ang Amerika at kagabi. At ngayon naman, madaling araw, oras dito sa Amerika ay gumanti din po ang Iran. At ito ang pinasabugan nila ay ang Kuwait, kasama dyan ang Qatar, at kasama din ang Jordan. Pinabagsak ng air defense ng Jordan ang 5 missiles ng Iran na nakatarget sana sa Muwafaq Safety Areas kung saan nakaparada ang mga US F-35 fighters ng Amerika. Ganun din po, naharang ng depensa ng Amerika at baharin ang Iran drones ng Iran na tatama sana sa US Navy Fifth Fleet at doon at wala naman pong nasawi or nagkaroon ng disgrasya dyan sa bahagi po ng Bahrain. Ganun din ay pinalagan at nagkaroon po ng depensa ang Kuwait Military Air Defense nang magkaroon po ng missiles at drone kanina lamang natatama sana sa Ali Al-Salim Air Base kung saan nakabase po ang ilang mga sundalong Amerikano doon. Samantala, Kuya Angel, mga kababayan, sa punong balitaan kanina lamang sa White House, ibinunyag ni US President Donald Trump na nagsagawa ang Amerika ng isang secret mission nitong nakaraang buwan lamang ng Mayo upang protektahan at gabayan ang ilang mga oil tanker at komersyal na barko dumadaan sa Strait of Hormuz. At ayon pa sa kanyang social media account na Truth Social, inahayag din yan na dahil po sa operasyong ito, ligtas na nakatawid ang mahigit sa 200 komersyal na barko na nagdadala ng mahigit sa 100 milyong barilis ng langis patungo sa pandaigdigang merkado, Kuya Angel. So,
anong naging accomplishment ng secret mission na yun, Joy John? 200 na mga commercial oil tankers at ang nagdadala ng 100 milyong bariles ng langis ang kanilang inescortan ng US military palabas. Oh. Okay. So dito sa bagong banat na naman ng Iran sa mga kalapit bansa niya, anong naging responde pa ng Central Command? Wala pa. Mag-aabang tayo kasi binanggit ni Pangulong Trump na gaganti din ulit ang Amerika. Siguro malalaman ko yan at i-report ko yan sa programa mo sa radyo natin. Okay, update mo lang kami, Joy John, ha? Magkano Brent crude? Bumaba ngayon. Okay. Dahil dyan sa report ni Pangulong Trump, ngayon po ay nasa 92.91 kada baris ngayon ang Brent crude oil, Kuya Angel. Kahapon 91 eh. Pero hindi pa closing yung kahapon. Correct. Hindi pa closing yung kahapon. Hindi pa nagsasara. Okay. At ngayon, hindi pa rin nagsasara ito. Sa ngayon, ngayong oras na ito is 92.91 cents kada barilis ang Brent crude oil. Okay, sige. Maraming salamat, Joy John, live mula po sa Washington, D.C. Thank you, Joy John. Balik dyan sa iyo, Kuya Angel. Ingat. Maraming salamat. Si Joy John ako live mula po sa Washington. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng iba't ibang variant ng kamote naman sa Ungpin, sa Binondo, Maynila. Aba, patok na po sa mga Chinese customers. Alam ba ninyong pinakamahal? Taiwan kamote. Mabuti pang Taiwan kamote, tinatangkilik, ha? Samantalang yung mga kamoteng politiko natin, perwisyo. Alamin natin ang detalye mula kay Tina Nolasco. RH9, Tita Tin, good morning! Good morning, Kuyang Angel. Ato, bagay na bagay ngayong pasukan sa mga nangangamote sa eskwela at mga kamote naman sa kalsada. Pero, para iba naman, itong kamote na ating minonitor ang presyo, masarap kainin, pampatalas ng memorya at panalong-panalo sa bulsa. Dito sa Ongpin Street, malapit sa kanto ng T. Alonso sa Binondo, patuloy ngang dinarayo ko yung Angel na mga mamimili. Partikular na itong mga Chinese customer, ang iba't ibang variant ng kamote na itinitinda. Ito sa kabila ng magkakaibang galaw ng presyo sa merkado. Sa monitoring ng presyo ng kamote na ating sinagawa, lumalabas nga na ang Taiwan kamote ang may pinakamataas na presyo dito sa Binondo. Nakasalukuyang naglalaro sa 150 hanggang 180 ang kada kilo. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, bagamat may kamahalan, ito kasi ang hinahanap ng mga mamimili dahil sa natatanging kalidad at lasa nito kumpara sa ibang uri. Samantala, matatag naman sa 100 pesos kada kilo ang iba pang sikat na variant gaya ng Japanese kamote, ube na kamote, Baguio kamote at itong tinatawag na yellow kamote. Pumalo rin sa 100 pesos kada kilo ang Jansan kamote na nakitaan ng bahagyang pagtaas mula sa dating presyo nito na 80 pesos kada kilo. Ayon sa mga kamote vendor na ating nakapanayam, gasto sa transportasyon ang dahilan sa likod ng mataas na presyo nito, lalo na sa Jansan mismo. Ito nang gagaling. Pero sadyang pinipili nilang mag-angkat at magbenta ng mga nabanggit na variant dahil ito ang mabilis na maubos at patuloy nang hinahanap ng kanilang mga suking Chinese. Dagdag pa ng mga negosyanteng ating nakapanayam, hindi sila masyadong nagtitinda ng kamoting kahoy dahil hindi umano ito gaanong mabenta sa panlasa ng mga regular na mamimili sa naturang sikat na distrito ng Maynila. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Pero ang kamoting kahoy kasi, mas ginagawang kamote flour. Mas tinatangkoy dito yan for kamote flour production. O yung mga kamoteng traffic enforcer kaya dito sa may kahabaan ng TAP na walang ginagawa kundi mangotong, ha? Teka, wala si Malu, ha? Kuha sana tayo update mo na kay General Nick Torre, kung natuntunan nila itong mga buwisit ng mga traffic enforcer. Pero palagay ko hindi mga taga-MMDA yun eh. May traffic enforcer ba naman na yung kotong mo gusto ipapasa sa GCash? Kung hindi ba ng isa't kalahating OGA, gano, ha? Kaya ngayon, tinitrace na ho siya ng DICT, ha? Matutunton ka rin, walang hiya ka, ha? Marami-rami rin pa rin biniktima ito, ha? Tatakutin ho yung kanilang mga hinuhuli na i-impound down sa sakyan. Tapos kukutungan ng gismil. Siyempre, pagkabago ito yung mga nagmamaneho, matatakot, ha? Kasi kuyog sila, eh. Marami.
Ang ginagawa, sige, baba natin 3,000, padala mo na sa akin GCash. May mga nauto eh. Magandang umaga, Pilipinas! NIA nagsagawa naman ng dam inspection sa Mindanao matapos nga ang malakas na paglindol. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal, anong naging findings? Sumailalim na Kuya Angel sa inspeksyon ng National Irrigation Administration ang mga dam sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani nung araw ng Lunes. Ayon dito kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, isinagawa ito ng Dam Safety Group at mga regional offices ng ahensya upang suriin ang kondisyon at integridad ng mga dam sa mga epektadong lugar. Layunin nitong matiyak na ligtas ang mga komunidad na nakapaligid sa mga dam at maiwasan ang anumang panganib na maaari pa nitong maidulot. Tiniyak ni Guillen na patuloy nilang babantayan ang kalagayan ng mga pasilidad upang magamit lalo na ngayong panahon ng paghahanda sa pagtatanim ng mga magsasaka. Sa ngayon ay wala pang naitatalang pinsala sa mga dam sa Mindanao kasunod ng malakas na paglindol. Ako si Bal Gonzales, DJ Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Bal. Magandang umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 5 ng umaga, Ma'am Dottie Molino, dyan po sa Kinapawan City. Good morning po sa inyo, ha? At saka si yung mga suki natin, yung mga kaklase natin dyan sa Dulcinea Morato, ha? Sir June, si Bong, Attorney Bong, good morning. Magandang umaga sa inyo dyan sa mga suki ho natin, ha? Nananakit naman yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Mameban lang dyan sa Las Vegas, good morning. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Bantayan Island, Cebu. At magandang umaga po sa mga suki natin dito po sa Tagig, sa Paranaque, ano ha? Basta, lahat to na masuki ho natin nakatutok ngayon. Magandang umaga. 48 na, 49 na, makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 52 makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, Chairman Roland Paulino, magandang umaga po sa inyo. Director Ginger Katabuy, good morning. Ewan ko totoo balita ito, baka naman fake news, ha? Pero i-congratulate ko na rin, ha? Congratulations, Jen Soberiaga ng Net25. Si Vic Lima at saka si Eli Saludar. Nanalo daw sila ng parapol para sa suki. Ayan, ha? Ewan ko, ano na panalunan nila? Pero nanalo daw sila sa parapol ng Victoria Court at ng Sogo. Ano kaya napanalunan nito mga ito, ha? Ikinagulat ng abogado ng kontraktor na si Curly Discaya ang naging desisyon nitong ilantad na ang mga opisyal ng gobyerno na manoy may kaugnayan sa manumalyang flood control projects. Tapanayan ng programang Damdamin Bayan, sinabi ni Attorney Cornelio Samaniego na nauna niyang pinayuhan ang kanyang kliyente na wag nang ituloy ang nasabing hakbang. Sa kabila nito, nagpasya pa rin umano si Curly Discaya na idawit na. Banggitin na ang pangalan ng mga nakatransaksyon niya, kabilang ang ilang matataas na personalidad at mga opisyal na manoy sangkot sa flood control scandal. Nagulat nga ako sa kanya. Kasi hanggat maaari ayoko na sana. Kaya lang, ang sabi niya kasi dahil sa tagal niyang nakakulong sa Senate, nare-recall niya halos lahat ng mga naging nakakatransaksyon. So ang sabi niya sa akin is, pangangalanan ko sila, ganun din lang naman, wala namang nangyari dun sa Senado. Sabi niya, di pangalanan na lahat, damay-damay na. Yun ang sabi niya sa akin.
Kaya pala kaliwat ka na ngayon ng kaliwat ka na ngayon ng diskarte. Kailan kaya lalabas yung listahan na yan? Ano ha? Oo, at sana mabigyan ho tayo ng listahan na yan dahil marami-rami daw ho yung pinangalan ng bago ni Curly Diskaya. Ano ha? Target naman ng Commission on Elections na maisagawa ang huling bahagi o sa huling bahagi ng Agosto ang special elections sa ika-4 na distrito ng Cavite. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, pinag-aaralan ng poll body ang August 22 o August 29 bilang araw ng eleksyon. Sinabi ni Garcia, nais nilang maisagawa ito bago sumapit ng Setyembre dahil nakatakda na rin ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Isasagawa ang special elections matapos ang expulsion o pagpapatalsik kay Congressman Kiko Barsaga sa Kamara. Hindi lang natin alam kung kakandidato pa uli si Kong Kiko, ano ha? Pero sabi ho naman ng Comelec, po pwede pa rin siyang lumaban. O pwede niya pa rin kunin muli ang kanyang pwesto matapos siya tanggalin ng Kongreso. Nagbabala ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines o IMAP sa posibleng pagtaas ng singil ng kuryente ngayong buwan. Kasunod ito na muling pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil naman sa mataas na demand at kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Ayon sa IMAP, umakyat ng 38.5% ang system-wide WESM rate sa 7.79 per kilowatt hour mula sa 5 pesos and 63 centavos per kilowatt hour noong Abril. Sinabi ni IMAP Vice President for Trading Operations Isidro Cacho Jr., dulot ito na matinding init ang panahon na nagpalaki sa konsumo ng kuryente, habang ang ilang power plant naman ang hindi nakapag-operate ng normal. Pinakamalaki ang itinaas ng presyo ng Visayas kung saan umabot ng 10 pesos and 20 centavos per kilowatt hour ang spot market rate. Sumusunod ang Mindanao na may 9 pesos and 28 centavos per kilowatt hour. Ang Luzon naman ay 7 pesos and 2 centavos per kilowatt hour. Tapos meron pang GEA, ano yun, yung Green Energy Allowance na sinisingil ho sa atin, at meron pang PITOL. Yung PITOL po naman ay para sa renewable energy. Ibinibigay po yan para hindi malugi ang mga malalaking kumpanya ng renewable energy. Buti pa ho sila, no ha? Buti pa ho yung mga mayayaman. Sinasubsidize nating mga hampas lupa at kayod kalabaw. Maganda umaga, Pilipinas! Tinatasan naman ng Department of Labor and Employment ang lahat ng pribadong employer sa bansa tiyaking maipaparehistro ang kanilang mga manggagawa sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng Philippine Health Insurance Corporation. Batay sa Labor Advisory No. 10 Series of 2026. Pirmado ni Labor Secretary Francis Tolentino, hinihikayat ang mga kumpanyang makipag-ugnayan sa PhilHealth. Ito upang magsagawa ng on-site registration, tulungan ang kanilang mga empleyado sa online enrollment sa pamamagitan ng eGov app at ng PhilHealth member portal. Ang YAKAP ay pinalawak na primary care benefit program ng PhilHealth na nagbibigay ng konsultasyon, laboratory test, cancer screening, mahalagang gamot at iba pang outpatient services para sa mga membro at kanilang mga kwalipikadong dependent. Inirekomenda rin ng DOLE na payagan ng mga employer ang kanilang mga manggagawa na makapagparehistro o makapagpakonsulta sa mga accredited YAKAP providers sa pamamagitan ng pagbibigay ng excuse absences kung kinakailangan. Kasama rin sa programa ang gamot o Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment, kung saan maaaring makakuha ng hanggang 75 na uri ng gamot na nagkakahalaga ng hanggang 20,000 pesos a year. Ayon sa DOLE, layunin ng hakbang na mapalawak ang access sa mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan, maisulong ang Universal Healthcare Program ng pamahalaan. 2x2 susunod na. 2 minutos bago po mag-ACS ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ito po naman si Angelo Palmones, Kuya Angel. Nag-iiwan ho sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Dr. Jose Rizal. Sa kanyang Noli Nimi Tangere. Ang sabi niya,
Mamamatay akong hindi man lamang makikita ang ningning ng bukang liwayway sa aking bayan. Kayong mga nakakakita, salubungin ninyo siya at huwag ninyong kalimutan ang mga taong nalugmok sa dilim ng gabi. Ang tanong, malaya nga ba tayo? Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, 6 na ng umaga.